Bible din. Okay? Isa pa, grammatical. Halimbawa, kapatid na Ricky kanina, sabi niya, yung ang sumampalataya ay sa biyaya kay ligtas. So, ang grammar, ano ba ito? Natapos na ba ito? O bibigyan pa lang tayo? Doon nagkakaroon din ng maraming problema yung mga bata. Pag halimbawa, maliligtas ka pa lang, hindi ka pa sigurado. Kaya nga sabi nila, pag nandito ka sa langit, ay sa lupa, hindi mo pa alam. Kasi wala ka pa naman sa langit eh. So hindi mo alam kung ligtas ka, hindi ka. Sana masasabi mo yan, panay na. Pero sabi ng Bible na ligtas. So, tapos na. Andito ka pa sa lupa, pero yung kaligtasan mo, ay tapos na. Tawag niya na grammar. And then, yung susunod yung history. Yung ano bang istorya nito, ano yung nakaraan nito, kanino ba sinulat ito. No? So, yun ang gusto kong bawa. Kukuha tayo sa sample na libro. Basahin natin ang Pilipos. Ang Pilipos, isang libro po yan. Sulat ni Pablo, 4 na chapter lang. Pero syempre, hindi naman natin babasahin ang lahat ng chapter na yan. Ngayon, tingnan mo ito, Pilipos, ito lang ang Pilipos, ito lang. Makalit lang, no? Pero isang libro na yan. Ang Bible kasi ito, New Testament lang ito eh. Meron pa kayong Old Testament yan. Bawa, itong Old and New yan eh. You know, ang Old and New, parang meron ka ng isang library. Kasi 66 to eh. Ang laman nito, 66 na libro. Okay? So, maganda. Meron kang buo. Yung kalahati naman, yung New Testament, 27. Okay? 27, 39 yung Old. Ngayon, itong Pilipos ay ilang page lang sa akin. 1, 2, 3, 4. Okay? 4. Pero tatlo yung papel. Tatlong papel lang, pero isang libro na. Meron pang mas maliit dito. Ngayon, bakit po tinuturo sa inyo ang pag-aaral ng tatawag ng book study? Okay, sa book study, hindi yung agad babasahin mo. Ano kaya naman nasa loob? Maganda naman yung babasahin mo agad. Pero maganda rin, inaalam mo kung una sinisumula. Okay, ito po ang sumulat dito ay magbasa mo sa una ang sulat ni Apostol Pablo. So, ando sa title, no? Sa mga taga-Pilipos. So si Pablo, sinusulatan niya yung mga tao sa Pilipos, no? Sinusulatan ni Pablo yung mga taga-Pilipos. Ngayon, sino yung taga-Pilipos na sinusulatan? Bawa, si Pablo, boy na si Pablo. Unang-una, sino si Pablo? Sino itong author na to? Si Pablo, yan ay isa sa mga 12 alagad. Umalit siya kay Judas eh. Okay, 12 alagad. Babasahin mo yan, mababasa mo sa Acts. So, istorya naman nila yan. So, yung Acts, isang gusto babasahin. Aaralin mo yung book study, aaralin mo yung Acts, yung gawa. Pero ngayon, para example ko lang sa inyo, ito, Pilipos. Okay? Una, sino yung sumulat? Pangalawa, sino yung sinusulatan niya? Kapag may sumusulat ka, sino yung sinusulatan mo? Okay, siyempre, mga sinusulatan niya yung mga taga-Pilipos. Kaya sabi natin, sina Pablo at Timoteo, meron siyang kasama, ito si Timoteo, na mga alipin ni Yesu Cristo. Doon sa first one, pinakilala niya ang sarili niya. Siya daw ay alipin ni Cristo. Sa lahat ng mga pinabanal kay Cristo na nasa Pilipos. So, yun yung sinusulatan niya. So, sabi niya, sinusulatan ko kayo, ako si Pablo, kasama ko si Timoteo, sinusulatan kayo mga pinabanal sa Pilipos. So, itong Pilipos, ngayon, ang pangalawang tanong, asan ang Pilipos? Diba? May hindi gumaandar ngayon ng ating isip, hindi basta-basa ng basa, nakatapos ka lang makapagbasa. Saan ba yung Pilipos na to? Ang critical thinking. So, ang pagbabasa ng Bible, parang nagbabasa ka rin ng libro natin sa school. Okay, nagtatanong ka, sino yung author? Sino yung sinusulatan ng author? At nung sabi niya Pilipos, ano yung Pilipos na to? Ito ba'y tao? O lugar? Okay, sa English, Philippines eh. Ano ba yung Philippines? Ito ba yung Philippines? Diba? Malapit eh, Philippines o Philippines. Ngayon, hindi sasabihin ito ng minsan hindi ko na kung mababasa ko sa Acts yan. Pero, titingnan mo ngayon, maganda nga sa panahon natin ngayon. Hindi ka na pupunta sa mga library para mag-research eh.
Nung una, makakausap ngayon, mag-google ka lang. Ano ba yung Philippians? Tapos ba, ibig sabihin, pag nakita mo sa Google ang history, di ba, labas sa Bible yan. Philippians, pala yung lugar ko ah. Basta si Pablo sumulat ng mga taga-Pilipos. So, ibig sabihin, ang Bible ngayon ay historically correct. Hindi invento, out of nothing, invento lang ng tao na nag-imagine na sila Pablo, sumulat kung ano-ano, kumuha ng mga title na wala naman sa realidad. No? Pag titignan ng Pilipos, yung Philippians, pwede nyo search ngayon, Philippians, o bibigyan niya yung history ng Philippians. So, historical na ngayon. No? Yun ang ganda eh. So, yung history, yung labas ang tawag nila extra biblical, nasa Bible, nasa labas, history ng